Awit ng pag-ibig, A Time for Us, isa pong magandang tema dahil sa Romeo and Juliet, the time was against the lovers. So sabi nila, we must hide this love now, it's not a time for us. And hopefully a time for us will happen. Isang realidad tungkol sa panahon. Parang sinabi nila sa sarili nila, this is not the time for us. So kailangan lay low, let's be easy, and let's not attract too much attention to ourselves. It's a good question. Is it a time for us? Is it a good time? Or what is the present time good for? Isa pong dapat tinatanong natin sa patuloy na pag-aaral natin na Ecclesiastes. At sa ngayon, sa darating na chapter, ang pamagat ng pag-aaral natin, A Time for Us. Heavenly Father, we thank you that you have time for us. That your time is always right. In fact, your timing is perfect. We ask you to give us wisdom, O God, that we may learn to value time and to understand its mystery. Patawarin niyo kami sa pagsasayang namin ng panahon at sa panahon ng aming kapwa. At nawa, Panginoon, pagalingin niyo po ang mga sugat ng aming puso. Palakasin ang aming loob. Linisin niyo po kami at na kami maging handang tumanggap na inyong mga pagpapala. Bigyan niyo nawa kami, Panginoon, ng tahimik, payapang puso at ang mga mahal namin sa buhay na di namin kasama ngayon. Hinahabilin din namin sa iyong mapagpalang kamay. Panginoon, pagpalain niyo rin po sila. Ilayo niyo kaming lahat, magkakasama man kami o hindi, sa gawa ng mga masasamang tao at masasamang espiritu. Palakasin niyo po ang aming katawan, buksan ang aming mata, ang aming tainga, nais naming tumanggap ng pagpapala mula sa inyo. Kayo po ang maging tunay na tagapagsalita, O Diyos. Gamitin niyo lang inyong lingkod. At nawa, ang inyo pong mga diwa, ang isang mga ibabaw. We ask you, Lord, you have given us free will, but we surrender that will to you now. And we ask you, let your will be done. Protect us as we gather in your most holy presence. Lead us. Glorify only yourself. In the name of Jesus our Lord, we pray. Panahon. Babasahin po natin ang chapter 3 ng Ecclesiastes. At babasahin ko po mula sa Contemporary English Version, Ecclesiastes 3, verses 1 to 8. Everything on earth has its own time and its own season. There is a time for birth and death, planting and reaping, for killing and healing, destroying and building, for crying and laughing, weeping and dancing, for throwing stones and gathering stones, embracing and parting. There is a time for finding and losing, keeping and giving, for tearing and sowing, listening and speaking. There is also a time for love and hate, for war and peace. And may the Lord add wisdom to the reading of these mysterious and beautiful words. So what was Solomon's summary about time and life's activities? That there is a time and space for all the extremes of life and everything else in between. Inisa-isa po ni Solomon yung mga dalawang pagkakalayong hangganan ng bawat bagay. May panahon daw na ipanganak, may panahong mamatay, may panahong umibig, may panahong makidigma, may panahong bumuo, may panahong sumira. So yung mga magkabilang dulo, may panahon, therefore may panahon sa lahat ng mga nasa gitna nila. All the shades of meaning in between such extremes. That a person is wise when he times his activities well. Kung may tamang panahon para sa lahat ng tamang bagay, ang matalinong tao ay yung gumagawa lang ng tamang bagay sa tamang oras. O kaya ay itinatama ang oras ng maging mga tamang dapat gawin. A person is wise when he moves according to time or according to the times. When he flows with time and not contradicts it. When he benefits from time and timing and is not punished by it. A person is wise when he does not miss good timing and when he does not waste time. And a person is wise when he will not be surprised by life's twists and turns, by reversals, by changes. Kung sa simula pa lang ng buhay ay ating dinidibdib na may oras ang lahat ng bagay, hindi tayo magugulat na iba-ibang bagay ang dumarating sa iba't ibang panahon. At hindi tayo mawawala ng direksyon, ng pag-asa, ng lakas, kung naiiba man ang mga bagay, sapagkat sinabi na
Bawat bagay ay may panahon. Therefore, sa bawat panahon ay may bagay. Kaya sa pagpapalit at pag-usad ng panahon, magkakapalit-palit ang mga bagay. Ang dapat lang, handa ang tao na maunawaan ito. Na tayo ay umagos kasabay ng paglakad ng panahon at hindi natin ito salungatin tulad ng isang taong lumalangoy laban sa agos. Kundi tayo ay sumasakay sa takbo ng panahon. Because no condition is permanent. Yan ang isang conclusion. May time daw to be born, may time to die. So yung physical life is not permanent. May time to love, may time to hate. So even love is not permanent. And even hatred is not permanent. Time and life shuttle between extremes. Mula sa pinakamadilim na gabi hanggang sa pinakamaliwanag na tanghaliang tapat. Mula sa mga pinakamaiinit na klima hanggang pinakamalalamig na klima sa iisang lugar. Mula sa mga pinakatuyong mga panahon hanggang pinakabasang-basa sa ulan ng lupa, ang lahat ay nangyayari. So enjoy the moment. And if you cannot enjoy the moment, at least survive the moment. Kung meron pong nangyayari sa ating buhay, mga kapatid, ang dapat natin itatanong, enjoyable ba ito? Can I enjoy this? If I can, I will enjoy it. But if I cannot enjoy it, I should expect that it too will happen. Therefore, by God's help, I will survive it. So, ikinakasal ka, enjoy na enjoy ka. Ngayon, naghiwalay kayo, you will survive it. Sabi mo, kung hindi ko ma-enjoy ang isang bagay, palilipasin ko lang ito. Parang bagyo, kung hindi ako pwedeng lumabas ngayon dahil lumilipad ang mga bubong at natutumba ang mga puno, palilipasin ko lang ito. Mas malakas ang bagyo, mas mabilis dumaan, mas madaling matapos. Ano ang mga bagyo ng buhay nyo ngayon? Kung hindi nyo ma-enjoy, survive it. Because it will never be permanent. Walang permanenteng bagay. At maganda po sinasabi natin sa ating sarili, kung tayo nahihirapan, this too will pass. Lilipas din ito. At kung kayo naman ay masayang-masaya, bidang-bida, inyong-inyo ang buong mundo, sabihin nyo ring lilipas din ito. Hindi ako dapat mahibang, hindi ako dapat maging mayabang, hindi ako dapat maging self-centered, kasi lilipas din ito. Kukupas din ang aking ningning, maluluma din ang aking tropeo. Next year may iba ng panalo, hindi na ako ang bida, matatapos din. Kahit kayo beauty queen, magiging di kayong former beauty queen. So walang permanente. Yan ang nakatakda sa panahon. Ecclesiastes 3:9-11. What does the worker gain from his toil? I have seen the burden God has laid on men. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the hearts of men, yet they cannot fathom what God has done from beginning to end. Ano daw po ang napapala ng gumagawa? Wala naman. At isa daw napakabigat na pasanin ng tao na ibinigay ng Diyos. Ang Diyos ay isinali ang tao sa issue ng eternity. To go back to the verse 9, sinasabi dito ni Solomon, people gain nothing from their hard work. Of course, it's an exaggeration. You gain something. The Bible was written in an Eastern language where the beauty is in the exaggeration to drive home a point. Ang ibig sabihin, hindi naman kasing laki ng inaasahan mo ang magagawa at ibubunga ng malaki mo mga pagsisikap. Siyempre, may mapapala ka rin. Pero hindi ganun kalaki tulad ng iyong inaasahan. Tulad ng, kung lumalaki ang iyong kita, inaasahan mo ba na lalaki ang iyong gagastusin sa iyong sarili? Hindi lagi, dahil dadami ang hihingi. Dadami ang aasa. Dadami ang mga gagastahan din. Meron kang konting nadagdag sa sarili mo, pero hindi laging napunta yun sa iyo lahat. Kung inaasahan mo, nagaganda ang iyong buhay pagka ganito ang nangyari, hindi naman lagi. At yung mga taong hirap na hirap mag-rearrange ng bahay, ng cabinet, maglinis ng mga loob-loob ng mga kahon-kahon, actually maghapon ka na pagod. At the end of the day, wala naman talaga na bago dahil lahat naman ng laman ng bahay mo nandun pa rin sa bahay mo, liba nila itinapon mo. Nagkaiba-iba lang ng lugar, nandun din.
Kaya kahit anong gawin natin dito sa planeta, kuhanin mo man yung mga bato mula sa mga bundok, gawin mong bahay mo, wala ka naman talaga nadagdag sa planet dahil nandun pa rin yung bato, lumipat lang ng lugar. So kung akala natin nagiging magaling tayo talaga, kaya nating baguhin ang mga bagay-bagay. Yan sinasabi ni Solomon, hindi, akala mo lang yun. Nothing, of course, means in terms of changing the world, you don't really accomplish much. The difficulty that is confronting man, according to Solomon, is this: that God makes everything beautiful, not in man's time, but in its time. That God made man part of eternity, part of what is eternal, but the problem is, man does not comprehend time. Man does not comprehend eternity. Man does not understand the connection between extremes in time. Nung hiningahan ng Diyos ng kanyang espiritu ang tao, isinali niya ang tao sa usapin ng kawalang hanggan. Napasali ang tao dito at ang tao may naging walang hanggan. Kaya mayroong buhay na walang hanggan. Ang problema lang, ang tao hindi niya lubos na inuunawa ang ibig sabihin ng walang hanggan, sapagkat sobra siyang nakatutok doon sa pansandamantala, doon sa sandaling panahon, at doon sa lalong-lalo na sa kasalukuyang panahon. Hindi niya nakikita na ang kasalukuyan ay bahagi lang ng isang napakahabang panahon. At maaaring ang kasalukuyan ay bunga ng nakaraan, o kaya ang kasalukuyan ay magiging magulang at mag-aanak ng darating pang mga mangyayari sa bukas. And man can find beauty in everything by placing it in time. By appreciating its function in time and in eternity. Anong ibig nating sabihin? Sa sandali na tayo nagdurusa, akala mo napakapangit ng oras na yon. Pero pag tumagal ang panahon, minsan binabalikan mo yung pagdurusa mo. Nung nagdusa ako naging tao. Nung nagdusa ako tumibay. Nung nagdusa ako nagkaroon ng pag-ibig sa aking kapwa. Nung kunaunawaan ng Diyos. Yung pala, suffering is not just suffering, because suffering in time produces endurance. Pag yun lang suffering ang tiningnan mo, ayaw mo talaga nun, pero hindi mo kailangang ihiwala yon doon sa pinagmulan niya at sa pupuntahan niya. At pag tiningnan mo the beauty of this everything in its time, then you will not find things to be ugly. That suffering is difficult at the moment, but it produces humility. And humility is going to add a lot of dimension to your life. That suffering produces softness and kindness, if you will permit time to temper your experience. Marami pa pong mga halimbawa ng isang bagay na habang nangyayari parang hindi maganda, pero pag i-relate na natin dun sa mga darating pang mga panahon at sa mga nangyaring panahon, nagiging maganda. Halimbawa, merong sakit na dumating sa iyo, merong hirap, merong parusa, pero pag tiningnan mo, ay bunga ito ng mga kamalian ko noon, at nagkakaroon ng balancing act ang Diyos, ang buhay, then you will know, well, it is right for me to suffer. I deserve this. At pag tayo naghihirap, yun pala, nag-aaral ka, review ka ng review, hirap na hirap ka, pero darating ang panahon, napapasa ka, at magkakaroon ka ng enjoyment na yung career, then sabi mo, tama, ang nagpapasa sa akin, yung paghihirap ko doon, ang pag-aaral. Ang nagbigay sa akin ng success, yung pagpipigil ko sa takot-takot na pag-ibig na kumakatok sa aking puso. Kahit walang nagte-text sa akin, mabuti pa ang kalendaryo, may date, ako wala. Pero yung pala, dahil doon, nakatapos ka agad, nagsucceed ka, so sasabihin mo, yung paghihirap ko na yan, eto ngayon yung bunga. If you're going to look at an incident only in its limited time, you will probably complain. But what did Solomon say? God makes everything beautiful in its time. May panahon yan ng pagbubunyag kung bakit siya maganda. Tulad ng bagyo. Parang pangit pagka lumilipad ang bubong mo, nababasa ka o lumulubog ka sa baha. But storms renew, refresh, and restore the earth. Yung mga mahihinang mga sanga na lalaglag, napuputol para mapalitan ng bago, at yung mga punong mahihina na hindi naman dapat silang nando, nabubunot. At sa pagdating lang ng panahon, ilang linggo lang o buwan, may tumutubo ng bago doon, na hindi sana makakatubo yun kung hindi nabunot yung dating nakatirang puno doon. So you say, well, in its time, even a storm can be nice. Loneliness can be beautiful because loneliness remembers what happiness forgets. Failure humbles, challenges, and redirects. And therefore, failure can lead to success. Even death
can be painful, but it leads to rebirth. And you do not enter eternity unless you pass through the door of physical death. So ano ang pangit sa buhay? Wala. Kung titingnan mo siya sa relasyon niya sa buong paglakad ng panahon. The Lord made everything beautiful in its time. But for us to see beauty, we have to extend our gaze and to look beyond the here and now. At hindi mahirap gawin para sa ating mga tao yan, mga kapatid, dahil isinali tayo ng Diyos sa eternity. Eternity was written in our hearts. Eternity was breathed into us by the Spirit of God. And therefore, do not just be mortal because we are immortal. Do not just limit your gaze and your attention to what is here and now, but see what its effect will be in the future. Kaya yung mga taong naghihirap para magtanim ng maganda ay hindi nagdurusa yan, hindi yan nagrereklamo at hindi nasisiraan ang loob, sapagkat alam niya, yung paghihirap sa pagtatanim, may kasunod yan na saya sa pag-ani. Pero yung nagsasaya sa pagtatanim ng masama, dapat din niyang isipin na darating ang ani ng masama. Sapagkat ang panahon ang nagpapantay-pantay sa ating lahat. Ang panahon ang nagbibigay sa lahat ng direksyon. And it is time that really puts all of us on the same plane. It's only a matter of time. Ecclesiastes 3:14-15. I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it, and nothing taken from it. God does it so that men will revere Him. Whatever is, has already been, and what will be, has been before. And God will call the past to account. Nakita po natin na paikot-ikot ang panahon, ang nagbalik ay bubuhayin muli. Ang mga nakaraan ay tutuusin muli. Kaya huwag niyo sasabihin na, ay, nakalusot na yung mali niya, sapagkat ibabalik ang panahon. Babalikan ang panahon ng Diyos. At ang lahat ng liko ay itutuwid. At ang lahat ng di tama ay itatama. God's works and God's creation are characterized by completeness, by permanence, by constancy, and by recurrence. At ano naman ang mangyayari? Bakit ganon? So man will revere God. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na wala nang pwedeng palitan, wala nang pwedeng baguhin, at ng tao ay huwag maging mayabang at huwag siyang lumabas sa pagpapala ng Diyos. So that man will stay in his relationship with God. And what is rebellion? Rebellion and disorder are defined as usurping legitimate authority or going out of one's place or orbit. No one creates. We can only recreate. No one creates. We can only rearrange. We can only reorder. What do we mean? Ano pang maidadagdag yung note sa do, re, mi, fa, sol, la, ti? Halos ang lahat ng Western music na kinumpose at marami ring Eastern music, paikot-ikot lang doon. Can you imagine how many songs you can create of do, re, mi, fa, sol, la, ti? Yung tono lang na yun. Nakatungtong na doon lahat ng tono. Gaano karaming words ang pwede nating makreate sa A, B, C, D, E, F, G up to Z? Ilang letters lang yan? 26 letters ba yan sa alphabet? Ilang words ang magagawa natin? Ilalagay mo yung A, susundan mo ng B, tapos lalagyan mo ng C, lalagyan mo ng O, ibang word na yon. O ang unahin mo, lagyan mo ng N, lagyan mo ng LY, ibang word na yon. Pero may invento ka bagong letra. Bukod dun sa nilikha na ng Diyos para sa iba't ibang mga kultura at wika. Meron pa ba tayong kulay na maiimbento bukod dun sa laman ng basic color chart na ang lahat ay nasa gitna na nun, all the shades of color? May maiimbento pa ba tayong bagong shape bukod sa bilog, triangle, rectangle, lahat-lahat ng yan? So kaya lang nagkakaroon ng mga bagong imbensyon, lalagay mo yung bilog dito, lalagay mo yung triangle doon, iniiba-iba mo lang ang kombinasyon. Pero wala ka naman talagang iniimbento. You don't create, you only recreate and rearrange. At yung mga taong tinatawag na creative, hindi talaga sila nagkikreate. Wala ka makikreate na bago. Kahit yung mga bagong recipe, nanggaling lang yun sa mga dati ng mga sangkap, iniba lang ang timpla at proportion. Kahit yung eka mo, bagong mga pabango, bagong chemicals, nando na yung mga chemicals na yun,
Pinag-iba-iba lang ang sangkap at dami nito, konti nun, ininitan, nilamigan, ganun lang yun. Pero ang lahat ay nandun na. Sapagkat ang nilikha ng Diyos ang buhay, nang nilikha ng Diyos ang mundo, on the seventh day He rested because His work was finished. Nagawa na lahat. Kaya ang mahalaga ngayon ay dahil sa ating pag-iisip, pananalangin ay bumubukas ang maraming mga bintana ng ating kaisipan at nakikita natin yung nandun na dati pero hindi natin nakikita dati. And that is what you call enlightenment, realization. Lahat ng karunungan ay nandyan na. Ang tanong lang ay, alam mo ba yun o hindi? At paano mo kinocombine ang karunungan para gumawa ka ng isang buhay? Napakahalaga. But nothing is, and nothing can be new beyond God's original creation. Mga sama-sama at sari-saring observation ni Solomon na isa-isa rin nating sinusuri sapagkat sunod-sunod na lumabas doon sa chapter na binabasa natin. Kuminsan related sila sa isa't isa, malinaw ang relasyon, kuminsan man hindi. Pero may relasyon din yan kung ating aarokin. Ecclesiastes 3:12-13. I know that there is nothing better for men than to be happy and to do good while they live, that everyone may eat and drink and find satisfaction in all his toil. This is the gift of God. So matapos siya magreklamo na marami daw hirap na inilagay ang Diyos sa tao, hindi maunawa ng tao yung pangkawalang hanggan, marami siyang hindi mauunawaan, pero sabi niya, pero may mga madali ring maunawa. Sabi ganun. Ito ang dapat gawin. That man should react to and live with such reality by striving to be happy and to do good within the system. Yan ang ibinigay, itinakda ng Diyos. Ito na ang rule ng chemistry, ito na ang rule ng physics, ito na ang law of biology, ito na ang law of the movements of the planets. Masterin mo na lang, sumakay ka na lang, and learn to live with it and be happy. And from working within the premises of God's wisdom, man gets food and drink, fruit and satisfaction. There are many ways to say that. Yung sinabi dito na, sabi niya, I know that there is nothing better for men than to be happy and do good while they live, that everyone may eat and drink and find satisfaction in all his toil. One way to read that is this, that a man works to earn what can satisfy him. So kung naguguluhan kayo sa buhay at di nyo maunawa, huwag nyo na munang unawain, may panahon din ang pagkakaunawa niyan, magtrabaho na lang kayo, kumita kayo, at meron kayong kainin. Then nagkakaroon ng katuturan ng inyong buhay. Another way to read it is that a man should find satisfaction at work and by working. Na kung tayo ay naghahanap ng kahulugan ng buhay, ang una nating paghanapan niyan ay ang ating trabaho, ang ating paghahanap buhay, ang ating pagsisikap. Sapagkat itinakda ng Diyos na meron tayong kasiyahan na matatamo mula sa pagtatrabaho. Na ang trabaho ay hindi pahirap, ang trabaho ay pinagmumulan ng kasiyahan sa buhay. So dapat kang humanap ng trabaho magbibigay ng kasiyahan sa iyo. Huwag ka lang maghanap buhay na kahit na hindi ka na natutuwa at inis na inis ka sa ginagawa mo, gumawa ka ng paraang makalayas dyan at ikaw ay makalaya at nang sa ganon, hindi ka laging nagre-reklamo pagpapasok ka na. That a man should do the work that brings him satisfaction in its fruit and its process. Yan kuminsan ang dilema ng maraming kabataan. Ano kayang pag-aaralan ko? Ano kaya ang magiging trabaho ko dahil sa pag-aaralan ko? Huwag lang kayong mag-enroll sa isang kurso dahil maiksi ang pila pag registration. O kaya malaki yung quota at tatanggapin kayo. O kaya yun yung may scholarship. Kailangan kasi hinahanda natin yung ating buhay na ang pupuntahan mo yung magugustuhan mo. Sapagkat buong buhay magtatrabaho ka. Paano kung ang trabaho mo ay di mo gusto? Siguro paminsan-minsan, just to survive, pampamatid gutom, pwede mong patulan ng mga trabaho hindi mo masyadong gusto, pero mag-isip-isip ka kapatid na huwag kang mamalagi doon, gumawa ka ng paraang makalaya sapagkat hindi ka nalikha ng Diyos para torturin habang nagtatrabaho. Dahil ang trabaho ay binigay ng Diyos to be enjoyed. Kaya sabi niya, 6 days, you should work. Not to torture you, but so that you derive pleasure from what you do. So one of the best ways to be wise with time,
To be wise in spending time is to spend it doing what you like to do, what you enjoy doing. Pagka ang malaking bahagi ng ating buhay ay nagugol sa paggawa ng di natin gustong ginagawa, nadaya tayo at hindi natin natamo ang kasiyahan na inilaan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya pinag-uusapan natin ang time. What are you doing with your time? Are you enjoying your time? Hindi laging sinasabing malaki ang kinikita mo pero ang masarap, nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo at buhay ka naman. Kasi kahit ang laki-laki ng kinikita mo pero nagdurusa ka, hirap na hirap ang iyong loob, hirap na hirap ang iyong katawan, at maaga pa lang ay mamamatay ka na tuloy, it's not worth it. So do the work that produces and satisfies your needs. And after every work, you know what God said? Nung nagkikreate siya sa Genesis, sabi niya, it is good. And after God did this, He said, it is good. Kapag meron kang ginawa na tingnan mo, pagkatapos mong ginawa, sabi mo, it is good. Hindi yung gusto mong ibalibag, itapon at gusto mong takpan dahil hindi mo siya ipinagmamalaki, hindi ka natutuwa sa Kanya. Therefore, that is not the work that you should be doing. Remember, because of economic reality, sometimes we are compelled to do something we don't enjoy. But, always keep in your mind, babangon din ako, lalaya ako dito, hindi ko tatanggapin itong ayaw ko na ito all my life. Iisa lang ang buhay dito sa mundo na ipinagkakaloob ng Diyos. Kahit sabihin mo pang may buhay na walang hanggan pagkatapos, iisa pa rin ang buhay dito. Hindi kayo dapat madaya. Hindi kayo dapat makulong sa isang buhay na ayaw naman ninyo. Kailangan tayong makalaya dyan. Sapagkat sayang ang panahon na nagugugol sa pagdurusa sa halip na sa kasiyahan. Paminsan-minsan nagdurusa tayo para gumawa ng tama, nagsasakripisyo tayo, pero dahil may magandang bunga yun in the end. Pero yung buhay na sinayang, dahil hindi na gumawa ng paraan, anong hinihintay na kagandahan nun? Ecclesiastes 3:16-17, and I saw something else under the sun. In the place of judgment, wickedness was there. In the place of justice, wickedness was there. I thought in my heart, God will bring to judgment both the righteous and the wicked. For there will be a time for every activity, a time for every deed. Kayong mga nakukulong sa wikang Ingles, sinasabi nila, I've done my time. Ibig sabihin, nakulong na ako, pinagdusahan ko na yung ginawa ko. Sabi ni Solomon, kahit nakikita ko na napakaraming mga kasamaan na nangyayari, maraming mga kalapastanganan, at maraming kamalian, alam ko rin, ang lahat ng ito, babalikan, susuriin, at bibigyan ng hatol. Kaya kung tayo may ginagawang mali, akala natin nakakalusot na tayo, hindi yun totoo. May review ang case. Meron kakaroon ng retrial and hearing. Kahit sa biglang tingin, parang absuelto ka na sa iyong ginagawang mali, babalik ang panahon. And you know, God has all the time in eternity. Ay, kahit isa-isahin niya tayo lahat, may oras siya. At may oras ang lahat ng bagay. Kaya mabuti ng mga kapatid, gumagawa ka ng mabuti kasi habang dumadaan ang panahon, natutuwa ka dahil darating na rin yung panahon ng review, darating yung panahon ng trial and hearing, at muling mabubuklat ang mga mabuti mong ginawa. Kesa sa habang dumadaan ang panahon, natatakot ka na magkabuklatan dahil meron kang dapat itago. Yung gumagawa ng mali, isa pa yan na pagsasayang ng panahon. Bakit po? Ipinahihiram ang panahon sa atin. Sabi sa Bible, a man's life is 70. So 320 years, meaning 60, and 10, meaning 70. Sabi, ang normal na buhay, kung tutuusin, 70 years. Although hindi lahat umaabot doon, at meron namang hindi lahat ay nagwawakas doon, lumalampas pa, pero hindi ka naman siguro magiging 170. So, pwede ka maging 80, 90, 95, 99, tama na. Gusto pa mag 100. Pero ang point, maiksi pa rin yun. What is life? Life is only a tiny dot in an otherwise unending line of time, of eternity. Pero dito lang sa maikling buhay na ito tayo, may pagkakataong gumawa ng mali o tama. Dito lang tayo may pagkakataong magtanim para doon sa darating na panahon.
Dito lang tayo may pagkakataon na gumawa ng mga bagay na re-reviewin habang panahon. In other words, the record and status we will have in eternity is determined by these few days that we're here. So ang paggawa ng mali ay pagsasayang ng pagkakataon. Dahil pagkakataon na ang bawat oras para pataasin ang ating kalagayan, yung score natin, kung gusto niyong sabihin na score, para pagandahin ang itinatanim natin. Tapos magtatanim ka pa ng pangit, bubuklatin din naman yan, sinayang ang panahon. Kaya dapat lagi, sinasabi natin, I like to respect time. I will do the maximum good I will do and I can do because my life is short. And only this side of eternity will I be able to invest for the other side. Pag nandun ako, tapos na yun. Yung performance ko dito sa earth, yun na yun forever. Hindi na kayang palitan. Parang kung ano yung performance nyo nung elementary, hindi nyo na mapapalitan, yun talaga yung grade nyo. Kung anong performance nyo nung college, yun na talaga, hindi na kayang palitan kahit ano pang gawin mong pagsisirko-sirko. So, yung performance natin dito sa mundong ito, yun na yun. So don't waste time. Solomon observed that there is much injustice and wickedness in life. And he concluded that even injustice and the unjust, even the wickedness and the wicked will have their end and will have God's judgment, all in its time. Natatandaan ko si Julie Andrews sa pelikulang The Sound of Music na naging sikat noong mga 60s and for a long, long time became a classic. Na merong mga magagandang bagay na nangyayari sa kanyang buhay at sabi niya sa kanyang kanta, hindi niya maintindihan kung bakit. Sabi niya, somewhere in my youth or childhood, I must have done something good. Kung bakit ako umaani ngayon. At kung minsan man umaani tayo ng pakla, ng pait, ng mga hindi magagandang bunga, baka may ginawa rin tayong mali. Kasi lahat ng ginagawa natin naka-register. And whenever you do something wrong or something right, you actually turn on a machinery that never stop working like a factory until its product comes out at the end. So pag may ginawa kang mali, i-on mo ang isang makinarya, meron niyang gagawing produkto, hindi yan titigil hanggang hindi lumalabas yung bunga at aanihin mo yun doon sa dulo. Pag may ginawa ka ring tama, aandar din yung makinarya na yan at meron ka ring aanihin. Kahit kailan, hindi pinagsisisihan ang paggawa ng mabuti. Sa katunayan, ang paggawa ng mabuti ang pinakamatalinong paraan ng paggugol ng panahon. Ecclesiastes 3:18-21. I also thought, as for men, God tests them so that they may see that they are like the animals. Man's fate is like that of the animals. The same fate awaits them both. As one dies, so dies the other. All have the same breath. Man has no advantage over the animal. Everything is meaningless. All go to the same place. All come from dust. And to dust, all return. Who knows if the spirit of man rises upward and if the spirit of the animal goes down into the earth? Iba talaga mag-isip nito Solomon. At ang binabasa natin para mga random thoughts of Solomon. Kaya kung saan niya tayo dalhin, doon naman tayo pupunta ng discussion. And Solomon's observation about men and animals is this: they are similar. That they both live and then both of them die. They both decompose and return to the ground. Sabi niya, who knows for sure what happens to each one of them after each one dies? Napakarami siguro mga application ng katotohanan na yon. One is to be humble, to be down to earth. But one very practical application, do not oppress animals. Sabi ni Solomon, pareho lang kayo mamamatay. Pareho lang kayo magiging lupa. So maging mabuti ka kahit sa mga hayop, sapagkat ang Diyos ay mabuti sa kanila. It's grounding us. It's giving us humility. It's teaching us to deconstruct our notions about our self-importance. And Solomon is saying, huwag kang mayabang. Yung daga, yung pusa, yung pagong, yung paru-paro at butiki at ikaw, pare-pareho lang tayong mamamatay.
So dapat iniisip mo ang mga bagay na yan. Ecclesiastes 3:22. So I saw that there is nothing better for a man than to enjoy his work, because that is his lot. For who can bring him to see what will happen after him? Pabalik-balik po si Solomon na sinasabi, konting bagay lang mahalaga, at isa dyan, mag-enjoy ka sa iyong ginagawa. Solomon's conclusion about life, and for our discussion now, a man should enjoy his work. A man should enjoy his present. A man should enjoy his time because he does not know what is ahead. Ang lahat ng malalasap niyong kasiyahan, lasapin niyo na. Huwag niyong tagalan ng tagalan. Huwag niyong tikisin ang inyong sarili dahil hindi niyo alam kung buhay pa tayo bukas. Yung mga iba, sobrang pagtitiis sa sarili. Sabi, hindi bali, babawi din ako. Yung pala, gumraduate ng bigla. Hindi na nakabawi. Dapat, lagi ko nga pong sinasabi, bawat oras may bakasyon ka na ilang minuto. Bawat araw, meron kang bakasyon na ilang oras. At bawat linggo, may bakasyon ka malang na isang araw. Bawat buwan, may bakasyon kang ilang mga araw. Bawat taon, ilang linggo na bakasyon. At kung dumating yung grand vacation mo and enjoyment na 3 buwan na sunod-sunod, salamat. Pero hindi man yung dumating, hindi ka na nalugi. Bawat araw, regalo ng Diyos. At hindi obligasyon ng Diyos na bukas, bigyan ka na naman niya ng isang araw. So habang inireregalo ng Diyos, lasapin natin sapagkat mabuti ang Diyos. At ganon din yon mga kapatid, payagan natin ang ating kapwa na lasapin din niya ang sarap ng isang araw, ng isang linggo, ng isang buwan. Lalong-lalo yung mga taong nasa ilalim ng ating kapangyarihan o influensya, let's allow them, let's permit them, let's enable them to enjoy life and to enjoy work. Sapagkat ang buhay, hindi natin alam kung kailan binabawi. Ang mahalaga, pag binawi na, hindi ka nagsisisi. Hindi ka puro unfinished business. James 4:13-16. Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this and that. As it is, you boast and brag. All such boasting is evil. Kayabangan pala yun, yung magplano ka. At the end of the year, magka-grand vacation tayo. Yabang, hawak mo ba yung end of the year? So ang sinasabi natin, kung loloobin ng Diyos at buhay pa tayo, at papayagan niya tayo, yun ang gagawin natin. At bakit mahalaga po na laging sinasabi kong loloobin ng Diyos? Kasi naipapaalala natin sa ating sariling maaaring hindi niya loobin. Na maaaring walang bukas, tapos na. So dapat, ginagawa natin ang mabuting dapat gawin sa iba at sa sarili. Sapagkat hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. You see, you're eating, you say, I'll enjoy it for the glory of God. Because God is good to provide me with such nice food. Natutulog ka, sabi mo, I'll sleep with feelings and enjoy it. Bakit po mali ang buhay ng maraming tao? Sa oras ng tulog, hindi natutulog. Kaya sa oras ng gising, dun aantok-antok. Baligtad ang panahon. Ang gabi ginagawang araw, ang araw ay ginagawang gabi. Kaya hindi na magtama-tama ang buhay. Magpipiknik, ang dami-daming ginastos, hirap magpipiknik. May nasabi lang na mali yung asawa o yung kapatid, magtatampo na, magdadabog-dabo ang piknik. Panahon ng pagsasaya yun, ba't ka gumagawa ng lungkot? Kasalan, ngalngal na ngalngal yung nanay, ayaw kasi sa magiging manugang. No? Pagkakasalan na, ayan na, mahalin mo na, tanggapin mo, dahil wala nang magagawa. Kitang-kita mo sa mga video, mukhang bakoko yung nanay. Nakaganon. Alam nyo yung bakoko, yung isdang nakasimangot.
Tuloy lahat ng picture, nahihiya siyang tingnan. Pag naman nagkaapo at nagkaganyan, mahal na mahal natin yung malugang kong lumaon. Mamahalin mo rin lang, agahan mo na. Kasi hindi mo na naman maiiwasan yan. Maraming mga tao hindi marunong mag-timing. Magtatrabaho, oras ng trabaho, lakwatsa ng lakwatsa. Oras yun ang trabaho. Naiinis at nagtatrabaho, at tanggalan mo naman trabaho, iyak-iyak. Pila na naman dito, pila dun, para mabuyog, laging nasa beeline. Bakit hindi kung oras na ganon-ganon? Oras na masaya kayo mag-asawa ko minsan, lalabas kayo, birthday niya, birthday mo, magtatampo si babae, maghapon ng ayaw kumain, ang mahal-mahal ng pagkain, hindi makain. Oras ng kainan yun, ba't ka magmumukmok? In other words, itama-tama ang arte sa panahon. Don't spoil your fun and people's fun just because of your moods. You know, moods can be disciplined. Yang mood, arte lang yan ng tao. At mas may makapangyarihan, mas nabibili ang arte, mas dumadami yung mood. Hindi nyo ba napapansin yun? So, kailangan sabihin nun, I'll cooperate. This is a time to be happy. It's a time for loneliness, for instance. Yung iba naman, kung kailan nasa lamay, dun ngis-ngisan ng ngis-ngisan, hampasan ng hampasan. Gusto mong pandilatan na lamay ito. Wala sa lugar. Ang mga estudyante, oras ng klase, nasaan? Nasa mall. Kaya sa oras ng graduation, nasa mall pa rin. Hindi kasali. Inuna yung saya, kaya mamaya sa panahon ng saya ng mga classmate niyang nagdusa, siya naman ang nagdudusa. Binabaligtad. Kaya natin pinag-aaralan yung Ecclesiastes, mga kapatid. Matuto lang tayong sumabay sa hinihingi ng panahon. Marami tayong mga lungkot na mawawala. At marami tayong mga kasiyahan na dapat ay malalasap. Sabi, ano man ang ginagawa mo, ariin mo na yan ay regalo ng Diyos. Mahalin mo yung ginagawa mo, enjoyin mo yan. Sapagkat wala ka namang magagawa, ginagawa mo rin eh. Merong mga nagtatrabaho, hinahampas-hampas yung makinang ginagawa, kakainis itong ginagawa ko. Mahalin mo ang ginagawa mo, at kung talagang ayaw mo yan, gumawa ka ng paraan, gumawa ng iba. Because you do not glorify God by not enjoying what you do. So sasabihin mo, hindi ko naman maiiwasan, naging kontra ko na to, gagawin ko to ng 6 months, gagandahan ko yung mood ko, gagandahan ko yung trabaho ko, at ituturing kong ginagawa ko ito para sa Panginoon. At pag ginawa natin yon, mga kapatid, kung sa una man ay ayaw nyo, siguradong mapagpapala tayo at makakakita kayo ng kasiyahan. Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men. Sa biglang tingin at nakakadaya, akala natin we are working for men kasi may supervisor, kasi may manager, kasi may mga amo tayo na nagbibigay sa'yo ng parusa o gantimpala. Pero hindi naman talaga sila ang umimbento ng trabaho. Ang Diyos ang umimbento. Nung creation, sabi niya, 6 days you shall work. You will always work because that is how I will bless you through your work. That's how you will find value. That's how you will create wealth. That's how you're going to be amused and entertained. That's how you're going to be fulfilled. You're going to work. So whatever work you find to do, do it as unto the Lord. Then you will never waste time. Aming Diyos, salamat sa mga paalala niyo sa amin. Kung meron po kami mga pagkukulang sa panahon, ituro niyo sa amin. Kung may mga tama kaming dapat gawin na hindi namin nagagawa, in the close city lights choking the night, empty hands reaching out, nowhere to find, broken dreams like shards beneath our feet, echoes of whispers no soul can meet, eyes wide open can't see through the haze, neon signs flicker stories of our days, concrete jungle tangled in my mind, searching for reasons but reasons blind, we dance with ghost shadows beneath neon, anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find.
ghost shadows beneath neon, anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. We dance with ghosts, but shadows can fade, letting go of the past. A choice to be made. Break free from the pull, rewrite the design. Melodies rise up, a new strength we find. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, and new strength we find. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sins. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, and new strength we find. Heartbeat, a rhythm, a steady refrain, breaking the silence, washing away the rain. Hope ignites a spark, a fire in our eyes. Together we'll rise under brighter skies. We dance with ghost shadows beneath neon, anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. Sunrise paints the building streaks of gold, a chance to break free, a story untold. Maybe this heartache won't hold me so tight. Maybe a new day can set things right. Haunted beats pulse through the steady refrain, letting go of the past, a choice to be made.